Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayang bahan yung online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa request video. Sabi ko nga sa inyo, katatapos lang natin reviewin yung battle nila Zenlook at ni Vitrum. At kung napanood nyo yun, sabi ko dun, I don't know if magtutuloy-tuloy tayo sa Isa Buhay 2026 or babalik tayo sa isang request video dito sa Flip Top. At napagdesisyonan ko na balikan muna itong request video na to. Saglit lang naman tong video na to guys. So it's Flick G versus Sak Maestro. At big shoutout kay Raymond La Chica 4567 na nag-request nito. I think last year, bare months pa, or etong January or February. So, shoutout ulit Raymond La Chica 4567. Sana active ka pa sa channel natin. Sana mapanood mo to. Sana magustuhan mo. At hindi ko na papahabain pa. Di na rin ako magbibigay ng insights. Flick G versus Sak Maestro. So, game. Mauna si Flick G, kaya Game. unahan at Flick G, pakinggan natin o. Ready? Ready? Alam nyo ba anong karime ng Sak Maestro? Burat ng negro. Alam nyo ba anong meron sa burat ng negro? Sinutsupa ng mga bihasa sa pagsupsopo ng mga Sak Maestro. Maestro. Bidang-bida ka sa Davao, sa Maynila, basahan ka lang. Assuming mag-heavy bars itong dating rakistang kalahating mangmang. Taga Mindanao ka? So what? This is your final destiny. Huling taga Mindanao na Dito pala yung Final Destiny. Sino ba yung nag-breakdown nun? Si Sinyo ba yun? Si Sinyo ba yung nag-breakdown nun na anong Final Destiny? Baka Final Destination yun. Tanga, yung ganon. I think si Sinyo yun eh. heavy bars itong dating rakistang kalahating mangmang. Taga Mindanao ka? So what? This is your final destiny. Huling taga Mindanao na nakalaban ko, hindi na nag-rap. Nagtinda na lang ng pudding sa bakery. Makinig ka, Mr. Davao Rap Superhero. Rap ko'y malahok ay umasinta. Ang laban tiyak sa akin papabor. Bawat bigkas mas malakas pa sa kamao ni Thor. Hulk at hammer ni Thor. Tony Stark, ang talino. Black Widow ang lason kong karga. Kahit gaano ka kalakas, sinilibing kita ng buhay parang Captain America. Okay. Maestro ka? Pwes ako ang principal na sisipa dito sa putang ina. Susungal-galing ko ng diksyonary sa mukha hanggang hindi na makahinga. Sasaksakin ko ng pluma ng paulit-ulit yung dalawa mong mata. At gamit yon, pipirmahan ko yung class card ng anak mo gamit yung dugo ng sariling ama niya. Unti-unti kang mamamatay na parang may SARS. Madugo ang sasapitin bawat bitaw ko ng bars. Sa sobrang madugo para akong bumabattle sa atmosphere ng Mars. 2012 ka lang natuto mag-rap. Bitch, please, pagdating sa rapping skills, mahigit 10 taon ang ating agwat. Malalaman nila kung sino ang peke at mamahalin talaga. Malalaman nila kung sino ang peke at mamahalin talaga. Kasi may maestro ka man sa pangalan, pero ang totoo, ako ang guro sa ating dalawa. Kasi kaya kong bumatel kahit anong season man na weather. Delikadong banggain parang counter na naka-stick together.
Iniwasan mo kong kalaban sa 08 to magnitude, what the gayest fuck ever. Nakakalungkot isipin na kalahi ka ni Pacquiao pero mas duwag ka pa kay Mayweather. Lahat ng bars nakakainin mo ay parang antimatter na babalot sa bawat subatomic particle ng katawan mo. Bawat deoxyribonucleic acid mo ay gagawin kong fossil na hindi masukat ng kahit anong carbon dating device na meron sa mundo. Bawat molecular structure mo ay paghihiwalayin ko. Tapos ibabalik ko bilang tetrahedral pentagonal band. Hindi mo naman maintindihan nyo, kaya putang ina mo na lang. At bilang tugon ko sa Kapampangang Bulalo, sinyo na sa akin na respeto mo, Costolite, I will suck your maestro, tang ina mo. Bulalo, sinusutsot, time. Ay, muna ba, nagsak mo. Okay, medyo flat yung round 2 ni Flick G. Yung atake niya o yung approach niya kay Zack, parang as a whole, 'di ba? Hindi ganoon kadirekta. Pansin niyo ba? Ang dami niyang mga references doon, pero I think yung direct angle wala, no? Nag-reference si Zack, nag-reference si Flick G doon ng mga super, yun, Avengers, Black Widow, Thor, Captain America, Hawkeye, 'di ba? 'Di ba? So, yun yung ano, pero para kanino yun? Kay Zack? Hindi siya ganoon kadirekta eh. Kasi pwede mo siyang sabihin na kahit hindi si Zack yung kalaban niya diyan, kaharap niyan, pwede niyang spit yun. So, ganun yung ko do, punto ko doon. Medyo nakukulangan ako sa direct angles ni Flick G para kay Zack. Buong round 1 naging flat 'yon. Kumbaga in general yung naging atake niya. Kumbaga walang maayos na setup para sa direct punchline. So ganun. Nakita nyo rin wala din masyadong crowd reaction, 'di ba? Kasi yun nga, feeling ko nasa isang page kami na wait lang, asan yung punchline? Parang ganun eh. So, yun. Zack Maestro, pakinggan natin. Tignan natin kung makikita natin sa kanya yung hinahanap natin. So, game. Maestro, pakinggan. Game. Game. Yo, unang battle ko sa B-side. I feel like I'm a stranger. But no danger. I'm a nice neighbor kahit marami pa akong haters. Ako ang Lone Ranger na may writing major na para bang painter. Pasok si Zack sa anumang canvas kahit pa Manila paper. So Flick G, Manila paper. why'd you pick me? Dahil ba na-UP ka sa Flip-T? Pangatlong battle ko mabilisan, so I'm Steph Curry, I got a quick 3. Ako'y mag-grow at mag-e-excel, pero ikaw yung magbibig T. Pangatlong battle ko na ito, pero hindi pa rin ko tipsy. Ako ang pinakamalimong desisyon ngayong taon. Parang may Ramadan ngayon at sa Muslim ka naghamon. Ginising mo ang dragon. Tungin na. Malimong desisyon. Ang ano nun, ang OA nung reaction na yun Pero hindi. Sige, okay. Given, malakas. Pero parang ang OA nung ang OA nung crowd, ang OA ng punchline na yun para dun. Hindi pa rin ko tipsy. Ako ang pinakamalimong desisyon ngayong taon. Parang may Ramadan ngayon at sa Muslim ka naghamon. Ginising mo ang dragon kay nag-aapoy na ang kanyon. At ang Armageddon ay aambon na sa Luzon ko ibabaon. Pinapikit mo yung Illuminati at ang inayano ngayon. Ako na pamulat ko si Idea at nagkakagwaiter ang mga Hapon. Nakagwaiter ang mga Hapon. Nagkakagwaiter ang mga Hapon. Lumuwa pa yung eye ni Sauron sa pagdura ko ng mga komposisyon. Tinudukan ko pa yung eye sa gitna ng prosesyon. Yung kailangan ng impormasyon o mga direktang pambiyak. Man, I'm not the type with waistlines kahit hindi na humiyak. Kahit hahinang humalakhak sa akin ay napaiyak. Sobrang astig ng aking rap, pati si Zack na pariak. Woo! Sinabayan pa ng palakpak. Pero seryoso ang aking sinasabi. Maanghang bawat mensahe parang may bahid ng wasabi. Ako'y kampante, sa akin diskarte.
Dapat mga atake ko'y balanse. Hindi kakayanin ang puro angas tong si Roddy Flick Paulate. Di ka si Ronnie Ricas pare. Huwag kang piling tatatag. Life need to gunfight. Kahit meron pa tong Glock 9 established dumb guy with a dull knife. Dudurugin ka in one night. Di aabutin pa ng sunlight. Thumb stuck tight, ulan ng punchline. Sa ganyong skull ay maging crushed ice. Pag dinis mo aking son, I'll be fucking genocidal. Old school tribal, ubus ang lahi ng aking rival. Utol mo, tanggal yung vitals. Airmats mo, bali ang spinal. Airpods mo lang, di ko mapatay pagkat hindi ako suicidal. Sinabi mo nung semi-final siya nagwawalang Godzilla. Itong si Paul Mills pag nagchinchila, mukhang nakawalang gorilla. Ako yung Philippine Eagle na sa Mas damo direkta lang to. makikita. Pero nilisan kong aking isla to kill this monkey in Manila. Nila. I'm Manigma. Yeah. So, ayun, may konting may konting conflict lang tayo dito. Kasi baka sabihin nyo, bakit? Ito bibigay ko kay Sak Maestro yon. So, ito yung conflict na sinasabi ko sa inyo. Baka kasi masilip niyo yung nag-choke si Sak. Yes, men, nag-choke si Sak and nales ko na yon. And sa tingin ko kahit na nakales binawasan natin ng puntos si Sak doon sa choke na yon, I think lamang pa rin siya. Kasi yun, mapapansin mo naman mapapansin nyo naman na yung sulat ni Flick G, andun yung linis ng performance, yes. Pero yung effectivity kasi, medyo kakapain mo Nasaan, effective ba yung mga reference na ginamit niya? Tumatama ba yun kay Sak? Ganun ganun yung yun yung magiging question mo props sa linis ng performance ni Flick, props sa mga references na ginamit niya, but the question, effective ba? Tumama ba? Direct ba yun? Yun yung mga question Si Sak, may konting stutter, may konting hindi naman siya totally choke kung may konting slip ups, may konting stutter, andoon, given. Pero after nun, ma-feel mo rin na mas direct yung mga angulo na ginagamit niya para kay Flick, mas effective yung mga lines niya para kay Flick. May at some point may at some point may pag-dissect, 'di ba? Dinisect ni Sak yung mga past lines or sinabi na linya ni Flick sa mga past battles niya. At some point may ganon, 'di ba? So sa tingin ko sa direct approach, direct angle at direct references, doon lumalamang si Sak. Sa linis ng performance, yes, I agree, lamang doon si Flick, but the content itself, I think Sak Maestro yun. Bigay ko to ng 8-7 in favor of Sak Maestro. Hindi ko pa kayang bigyan ng mas mataas na score si Sak doon kasi nga nagkaroon ng slip-ups or stutters, pero the content, I think lamang na lamang doon si Sak, mas direct, mas effective, mas pumupuntos. Kay Flick, broad, and props sa mga references at sa performance, malinis, maganda, but I think the direct punchline, yun yung doon nagkakaroon ng butas at kulang. Okay, so Sak yung round 1, 8-7, round 2. Inaral ko lahat mag-isa. Poetry, lyricism, binreak down bawat word at sentence. In fact, di ko kailangan ng maestro. Graduate ako ng UE, University of Experience. Tapos lalaban ka sa akin, ako'y biglang napakamot. Kasi paano ka nga naman lalaban sa ikatlo kung sa 0 pa lang hindi ka na umabot? Kasi Okay. itlog ka pa rin habang ako ay manok na. Sa nagbabaga kong linya, kaya yung diamante matusta. Yung mga binaon mo buhay pa, halatang sa puwersa kapus ka. Lahat ng binaon ko sa sobrang baon, sa impyerno na punta. Sabi mo, mahal mo ang kulturang hip-hop, kaya gusto Pansin nyo yung mga lines ni Flick G dito. 'Di ba? Hindi siya directly para kay Sak 'Di ba? Ganon. sa impyerno na punta. Sabi mo, mahal mo ang kulturang hip-hop, kaya gusto mong isalba. Pero hindi ka naman talaga hip-hop, alam ng lahat sa Davao na balimbing ka.
Kasi nagbanda ka na dati kasi doon ka lang kumikita sa pagkanta-kanta. Kung talagang mahal mo ang hip-hop, hindi mo siya iiwan at the first place, hindi ka na nagbanda noon pa. Kasi real talk, kung saan ang sikat na genre, doon ka nakasandal. Kung hindi lang dahil kay Arik, matagal na kitang sinampal. Kaya alam ng lahat dito kung sino ang tunay at hindi. Bagay nga sa'yo yung pangalang Sak. Hindi ka lang balimbing, magaling ka pang sumipsip. Pag bumabagay ka sa Tagalog, halos kalahati ng verses mo, puro English. Puro English. Para kang social climber sa isang party na gustong magpa-impress. Okay lang naman maglagay ng English sa battle. Pero yung sa'yo, nakakadyahe na. Hindi ka lang sa genre balimbing, pati sa lengguwahe pa. At sa ilang taon mong pagiging ama, wala ka pang trabahong matino. Sa pag-aangat sa sarili mong pamilya, ikaw yung taong nabigo. Huwag ka masasaktan. Dahil alam mong sa battle kasama to, nakakahiyang ikaw yung lalaki pero ikaw yung binubuhay ng asawa mo. Yun ang pinakamasakit. At alam kong tunay to. Nakakalungkot isipin na ikaw yung maestro pero wala ka matinong lesson plan ng buhay mo. Okay, ang haba. Haba ng setup. Kaya Mr. Hansel Cabo, mukha kang camel, gago. Di ka mukhang rapper, Sak maestro. Mukha kang driver ng truck ng sesto. At ako si Flick G, bawat bitaw ko bumibitak ang kailaliman ng lupa. Malawak ang sakuna ang dulot at ako ang dahilan kung bakit ang langit ay lumuluha. Rhyme ko ang umukit ng fault line sa makaluma at modernong panahon. Kung matalino ka, maiintindihan mo ito. Dahil sa sobrang bigat ng bars, ako ang dahilan kung bakit ang Pangea nahati sa 7. Okay, yung pinakamalakas na line ni Flick G sa round na to, yung yung lesson plan ng buhay mo. Yun talaga, masasabi ko na directly tumama yun. Pero the rest, still ganun pa rin. Kung ano yung naging explanation natin sa round 1, I think ganun pa rin yung naging outcome ng round 2. Ang haba nung ang haba ang haba ng mga setups ni Flick. Tapos I think yung about dun sa lesson plan, dun lang talaga kumagat at tumama ng solid, 'di ba? So yun, hindi ko alam kung ba't ganito pa yung sulat ni Flick G dito, pero I think hindi pa siya ganoon ka, alam mo yun, ka-effective. Yun, Sak, pakinggan natin. Tayo balon, purong banat, Sak maestro. Tara, yo, yung kailangan magmura, umangot siya sa pagpuna. Na hindi urik ang pagbuga, pati pagsulda mo ng mga tugma. Nagkalaman na ang mga tula mo dahil sa laman niya nakaburda. So don't deny, pagkat ang tato ay mas masakit pag binura. Kahit biyahin mo yung pagkahulma, sobrang wak ng bars mo. Mga liriko mo'y abaniko lang sa standard ko. Pinang-judge pa sa English battle ko yung grammar mo, but needed subtitles for APOC parang Jaguar po. Di ka lang word to, and send him straight to Dolphy. Kaso pang chick flick ka lang, parang si G. Ton G. Ito'y pinviewing na maestro, pero hindi real Tong G. Split G's, a movie gangster, I got long clips like Don G. Tangina kahit sabihin mong Bisaya tong may lahing from D. Pag mag-rap naman kayong lahat ay garantisadong nosebleed. About Zero R and A-pop, mga bigating OGs. Habang ikaw ay dumaan ka pa kay Daddy Joe D. Oh please, tangina, you're the worst at this. At mas marami ka pang Riders kaysa Pornstar Fest. Ako under the radar pati sonar specs. Patago kung pumaslang parang may Lothar's Edge. Ooh! Armored vest ako sa solar Lothar's flex, Edge. 4-bar stretch. Pag-explode ng chest, I'll have your... Dota yun, no? Yung Lothar's Edge, Dota. Sa Pornstar Fest. Ako under the radar pati sonar specs. Patago kung pumaslang parang may Lothar's Edge. Kahit mag-armored vest ako sa solar flex, aking 4-bar stretch. Pag-explode ng chest, I'll have my mortar set to bomb your home address. Ito'y digmaan kaya walang world peace. Fuck around our test. Nakirayot lang tong bayot, I'm starting World War III. Durog ang
bones at flesh at di mag-iiwan ng bakas. Buong lakas ko'y ibinuo sa paghampas ko ng aking armas. Nagwawakas na tong palabas pagka tinatad ko ng marahas. Nagkaputol-putol tong flake parang may patalastas. Nagkaantas ka man kahapon, pero di nababangon tong sihaton. One hit lang ang Republican pag Democratic ba mga itinapon. Kaya magre-retiro na tong gago na malabo pang maging champion. Karir mo ay naging short pa kaysa short ni John Stockton. Paano aabante ito si Michael Jackson kung puro moonwalk maglakad? Mas tulad ni Michael ay lalantad kung mamamatay ka rin ang sagad. Overdose sa bars at heart attack ka pa kaagad. Tong G na OD kaya hinatid ko na kay God. Okay, let's talk about it. Okay. Hindi ko alam kung mag-agree kayo dito, pero I think Zack Maestro got this one pa rin, diba? Hindi man natapos ni Zack Maestro na kung paano niya inumpisahan yung round 2, kasi maganda yung umpisa niya maganda yung umpisa ni Zack. Nagustuhan ko kung paano siya umatake directly, 'di ba? Yun yung nagiging edge ni Zack Maestro sa battle na to. Kung paano siya sumulat, kung paano niya kinonstruct yung sulat na yon against Flick G, kung ano-ano yung mga lines na dapat nakalatag, 'di ba? Kung paano niya inispit yun, kung paano niya inatake si Flick. Nagugustuhan ko yun at masasabi ko na mas direct approach, mas direct angle talaga yung ginagamit ni Zack laban kay Flick. Yun yung nangyari sa first half ng round 2. But unti-unting nag-fade. Aminin ko naman, unti-unting nag-fade yung round 2 ni Zack Maestro. Pagdating sa second half, medyo nangangapa na ulit. Nagkakaroon ng stutters, ng mga slip-ups, tapos yung mga lines na nadi-deliver niya nawawalan din ng effectivity. So hindi niya na-close ng maayos yung round 2. Diba? So ganun ko nakita yung round 2 ni Zack. Pero I think, sabi ko sa inyo, I think kay Zack Maestro pa rin to, kasi nga yung round 2 first half sobrang naging malakas yun para sa akin, at I think that was enough to compete sa round 2 ni Flick. Kasi ano sabi ko sa inyo, yung malakas lang naman na line ni Flick dito sa round 2 is yung lesson plan ng buhay After that wala na, 'di ba? Kasi masyadong broad, masyadong malawak yung mga atake ni Flick na hindi ganun ka direct para kay Zack. Nagigets nyo ba? Sana nagigets nyo yung pinupunto ko, kasi 1 and 2 ni Flick I think the same And sana sa round 3 hindi maging ganun. Pero that's the pattern Rounds 1 and 2 ni Flick masyadong broad. Hinahanap ko yung direct line, direct punchline for Zack. Hinahanap ko yung direct references na magiging epektibo laban kay Zack, 'di ba? Ganoon Kasi yun yung butas talaga, yun yung wala dun sa rounds ni Flick. Unlike kay Zack, although sabihin natin yes, may choke or may stutters, may slip up siya sa first and second round, pero kung titignan mo yung sulat kasi mismo, andoon yung mga direct na linya, direct na punchline for Flick, direct na references para kay Flick, yung pagdadissect at pag-expose ni Zack kay Flick nandoon Kaya feeling ko lumalamang pa rin si Zack even hindi ganun kalinis yung performance niya. 'Di ba? So yun lang. 8-7 pa rin to. I think first 2 rounds ibibigay ko talaga ng malinaw kay Zack. Hindi siya, when it comes to performance, kay Flick yun. Pero when it comes to punchlines, I think Zack Maestro lumalamang doon. Okay, so round 3, tignan natin kung ano yung magiging takbo ng battle na to. Pero first 2 rounds, 8-7, 8-7, and the 16-14, up by 2 points, si Zack, round 3. Game. Alam mo, problema mo, Zack?
Feeling artista ka. Di ka pa luni, umaabra ka na. Jumaforms ka muna. Sa kabila ng pagiging magkalaban natin, dapat mo akong pasalamatan. Dahil kahit sobrang busy ko, binigyan kita ng magandang laban. Hindi ako bumabattle para sa pera o umani ng karangalan. Bumabattle ako para sa mga solid na sumusuporta sa hip-hop. Ito ay para sa kanilang kasiyahan. Yeah. Sa tingin ko, pares lang tayong magaling. Pero alam mo kung ano ang ating pinagkaiba? Bumabattle ka para sa sarili mo lang, ako bumabattle para sa kanila. Kaya alam ng lahat kung sino ang mas mataas sa atin. There's no bridge to close the gap, mananatili ka sa lalim. Langit ako, lupa ka, at yan ang agwat natin. In fact, from Mindanao, kailangan mo pang lumipad para makaabot ka sa akin. Ikilitan kita ng leeg, yan ang nararapat sa'yo. Ang walang hangganang sakit, ipaparanas ko sa'yo. Ilalayo ko ang tagumpay at aagawin ko sa'yo. Tulad ng ginawa ng asawa mo nung nilayo niya yung anak mo sa'yo. Wala akong ginagalang, ihanda mo ang sarili mo sa susunod mong maririnig. Yung pinakamamahal mong anak, pabalian ko ng leeg at iaampas ko sa sahig. Aampasin ko ng bakal yung bunbunan hanggang bungo ay lumitaw. Tulad ng ginawa ng blind rhyme kay Mike Swift at Puting Kalabaw. At last man, bago sabihin ni Arik na may battle ako, nanaginip ako ng isang bagay na masaya. Kumpleto daw kayong magpapamilya tapos nandun ka. Slow motion kayong tumatakbo sa hardin na puno ng bulaklak habang humahalakhak. Tapos yung anak mo nasagasaan ng truck. Shit, sobrang saya no. See, ako pinakawalang iyang makakalaban mo, maghanda ka na ngayon. Sasakalin ko yung anak mo, i-choke slam ko sa kulungan ng leyon. Sasaksakin ko yung sintido, iiwanan kong butas, sabay hasa ng kutsilyo at kripok palabas. Kay, huwag ka mag-angas-angas, bay, karatihin ta kakaroon, lupok ka. Ang imong ilong pasuin ko ng UC. Alam mo yung UC? Dili mo alam yung UC? When I see, you see. At last, gusto nyo ba ng rebat? Ayoko nga, time. Time, mula yung balat, sak maestro. Okay, tuloy na tayo. Tuloy na tayo kay Sak. Okay. Game. Yo, always been creative, delivered evil fillers. How I jot killer lines, make notebooks, orchestrate pictures. Quadruple rhyme schemes, technically unshadowed. Veterans were executed and yielded to zero. O alam kong hindi mo na G, pagkat Ingles yung skema. I-replay mo na lang at pakibuksan lang ang iyong tenga. Rhymes ng alpabeto, ginamit ko ang bawat letra. Maliban lang sa G, pagkat yun lang ang walang kwenta. Putang ina. Putang ina. Nananaginip ko ng gising para matagasan kong bangungot. Sobrang laki pa ng... Ang creative nun Nakaisip si Sak ng mga salita na walang... nakaisip si Sak ng 4 na bara, 4 na linya ba yun? Nang walang G. Tangin, lupit nun, men. Zero. Technically, notebook delivered each so kanya. Mula yung balat, sak maestro. Ang lupit nun. Hindi nga lang ata 4 lines yun. I don't know, pero ang haba nun. Tapos walang G. Men. So kanya. Yo, always been creative, delivered evil fillers. How I jot killer lines, make notebooks, orchestrate pictures. Quadruple rhyme schemes, technically unshadowed. Veterans were executed and yielded to zero. O alam kong hindi Wala mo nga. na G. Wala. Pagkat Ingles yung skema. I-replay mo na lang at pakibuksan lang ang iyong tenga. Rhymes ng alpabeto, ginamit ko ang bawat letra. Maliban lang sa G, pagkat yun lang ang walang Creative. Creative. Putang ina. Nananaginip ko ng gising para matagasan kong bangungot. Sobrang laki pa ng brief ni Crazy Mix, ginamit ko pang kumot. Ano mabuting na idulot ay pasitukil nitong asungot.
Wag na nga yung Kalawakan bar sa Google panapulot. May pa-Jupiter ka pa nalalaman. Itakot sa tubig tong unggoy. Nung nag-beach tayo sa Davao, halos malunod tong agnoy. Paano ko yung tahanan nyo na undoy? How can you save your little boy? Bago ka magmalali, matuto ka munang lumangoy. Ha? Kalawakan rap, baduy. Yan ang tunay, yan ang mismong patunay. Natakot ka sa elemento na nagbigay sa atin ng buhay. Anak ko pa lang, lunod ka na. Hindi lang sa beach life, pati sa B-side. 2 years old pa lang si Miko, pero marunong na mag-freestyle. Water resistant, pero di matibay. Di makabanlaw on time. Ikaw lang ang G-chakra na pangmababaw lang na kind. At akala niyong makata kung makabitaw ng rhyme, pero ang flick ay hindi talaga natatanaw ng blind. Napakasaklaw ng crime. Kaya wala kang credits at the end part. Kaya na-football ka sa blind at habang buhay nang may red card. Ginamit mo lang sila para magkapera ka pang fresh start. Tawagin nyo tong Copenhagen. Dahil nangapital ka lang kay Denmark. You fucking human stretch mark. Kapal lang yung balat. Hindi pa sapat at tinulungan ka na sa pag-angat. Kung sismagan ka ng kamay, ikaw nakapatong sa aklat. Pero paano ka naging sumpa kung hindi ka naman tapat? Ha? Kaya mula sa pamagat, pati lahat ng mga pangungusap na isinulat, isinambulat para pugutan ko ng ulo tong hinayupak. Kutsilyo sa leeg at madiin kong itutulak. Laslas ang lalamunan at kakaltutin ko pa yung sugat. Kaya, huwag na narinig ko na yun, no? So, dito pala galing yun. Dito nag-originate yung kakantutin yung sugat. Alam ko may nagsabi nun. Hindi ko na maalala kung sino. Bigyan ng surgery o dalhin pa sa infirmary. Huwag na bigyan ng surgery o dalhin pa sa infirmary dahil mga anggulong ginamit led to a murder in a third degree. At para di ka malimutan, itong event ang mismong memory. Mula ngayon, ang grain assault na ang iyong death anniversary. Yeah! Sakto yun, tol. Grain assault. Sino nanalo dito? I don't know kung sino panalo dito, pero based sa kung paano ko siya napanood at kung paano ko siya na-review, I think Sak Maestro in all 3 rounds. 1 and 2 na-explain na natin na masyadong nasa malawak na approach si Flick. Hindi ganun ka directly yung mga punchlines at reference at angles niya para kay Sak. Sa first 2 rounds naman ni Sak, given andun yung slip up stutters, pero yung content itself, I think doon lumuwabawi si Sak at lumalabang siya doon dahil mas direct yung approach niya, mas direct yung angulo na ginagamit niya at yung mga references. Pagdating sa round 3, I think same 'di ba? Same yung naging approach ni Flick at ni Sak. So ayun, ang second and third round ni Sak nagkakaroon ng pagbaba ng enerhiya sa second half. Yung first half ng round 2 ni Sak malakas Yung first half ng round 3 ni Sak malakas din. Especially yung walang G dun sa ilang lines na binigkas niya. Ang creative nun. Kasi putang hirap mag-isip ng mga lines or ng words na pagdudugtong-dugtongin mo na walang G. Ang hirap nun. Kaya props doon. Kaya ang ganda nun. So ayun, tapos second half ng round 2 at second half ng round 3 lumalaylay. So ang pinaka concerning lang dito, hindi na ko close ni Sak yung bawat rounds ng malinis at ng malakas. But for me, based sa napanood ko at based sa na-review natin, I think lamang si Sak Maestro in terms of punchlines, punchlines, references at angles. Doon siya lumabang. Kaya para sa akin, all 3 rounds, ibibigay ko yun kay Sak Maestro, even may mga konting stutter siya. So, that's 24 points for Sak. Kay Flick G naman, meron siyang 777. Yun, so 24 to 21. All 3 rounds, Sak Maestro. I don't know kung sinong panalo dito, pero para sa akin, Sak Maestro yun. 5, grabe yung laban. Sak Maestro galing Davao versus Flick G ang boto. Sino? 4-1 para kay Sak Maestro. Uy! Okay, akala ko mananalo si Flick
Kasi 'di ba nga yung ibang judges kasi nagbe-base sa performance eh. So ako I thought na kay Flick G nila ibibigay yun, pero nagulat ako na kay Sak. So kahit paano tama tayo doon. So pakinggan natin judges. Nice. Shout out to my family. Know that indication of Nico Armalet, binoto si Flick G. Round 1 para sa akin, medyo tight. Pero mas nakuha ni Flick G yung presence. Halos buong yung laro naman nila, nakuha ni Flick para sa akin. May malalakas na bars si Sak, pero inulang siya para sabayan yung zone, yung in-zone Okay. ni Flick G mismo. Kaya binigay ko kay Flick. Ayun, Balakid Uprising, Batch 1. Binigay ko kay Sak Maestro yung boto ko, all 3 rounds. Lahat ng 3 rounds si Flick G, malakas rin. Malakas yung projection niya, yung delivery niya. No? Tapos mas maganda yung mga angulo niya. Si Sak naman, parang wala siyang structure ng angulo. Pero halos kada linya talaga, punchline. Yes. Kaya lakas pa rin yung dating. So, Sak Maestro. Ayun, kasi akala sa lingkod, si akala sa Amulet Crew, Unless, Luma, Bomb Shelter, binigay ko yung boto ko kay Sak Maestro. Kasi binigay ko sa akin yung round 2 ko sa round 3. Pero yung round 1 kay Flick, pero dikit talaga. Kahit nag-choke ng konti si Sak Maestro. Kanya pa rin. Si Sak Maestro pa yung round 2 sa round 3. Yes. Binoto ko all 3 rounds kay Sak. Yes, all 3 rounds yes. Mas sunod-sunod yung pasok ng punches. Kay Flick, may good punches. Pero ang tagal ng setup para sa akin. So parang counts ng punches para sa akin. Yun. Sak. Yo, Icarus. When it comes to delivery, para sa amin lamang si Flick G. Pero pagdating naman sa content, kay Sak Maestro. So yun. Content Sak Maestro. Parehas na maganda yung pinakita nila, pero laging may mangingibabaw. Para sa akin, mas lumamang si Sak sa bars. Sobrang bigat yung Yes. mga bars niya. Wordplay, metaphors. Hindi porket nag-slip up siya na inisip ko na paano na agad. Siyempre hindi ganun. Papakinggan pa rin natin yung verse nila. So yun, nakabawi naman siya. Although na may slip up si Sak Maestro, nakabawi naman siya. Si Flick G okay naman, kaso kinulang ako sa bigat ng suntok. Tama. Kinulang ako sa bigat ng suntok niya. Pero maganda rin yung pinakita niya. Sobrang hirap i-judge yung laban, pero kailangan mamili. Ngayon, panoorin nyo na lang yung photo ko pinili ko sa Maestro. So ayun, no? Agree with Icarus na hindi ibig sabihin na nag-choke, 'di ba? So agree ako sa kanila. Agree ako sa kanya. Tapos yun kung paano nila ginudge din, especially APOC, 'di ba? Yun. Di ko na rin papabahin pa. Shoutout ulit kay Raymond La Chica 4567. Sana nagustuhan mo kung paano ko siya na-review, at ako happy ako, to be honest, kasi I don't expect na mananalo si Sak. Akala ko ibibigay nila kay Flick. Kaya nung sinabing 4-1 in favor of Sak, nagulat ako kasi yun nga, boto natin kay Sak eh. At most of the judges then is yung mga punto nila kung bakit nila binoto si Sak ganun din yung naging explanation ko. Kaya I'm happy sa naging review ko sa battle na to. Kaya yun, big shoutout Raymond La Chica 4567. Sana nagustuhan mo, and kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.